morning sa ating lahat. Ako si Mrs. Eli Immaculada Di Pablo, a former Panamint employee. Since 1974, tribo ako from Calabgan. Noong time na iyon, that was very critical sa kasikuran, tinorn over na parang military mayors ang tatlong bayan sa amin kasi 90% of this tribo na mga kadumagat ko are already with the NPAs. Ngayon, hinanap ko yung, that time I was not yet employed. Hinanap ko yung paraan to prove na bakit, ano kaya ang problema at sumasama na lahat ng mga tribo sa NPA. Ito po ang naging solusyon. Ang sabi nila na inaagaw na ng mga squatters ang kalupaan na nakatakdang para sa kanila. Ano nga ang papaano nating i-prove na na lupang ito ay para sa atin ng mga dumagat. Ang mother ko na pinaaral din ng gobyerno noong unang mga 1930s, 1920s. Sabi niya sa akin, pumunta ka sa reserva sa Lakbi at makikita mo dyan yung hagdan ng aming eskwelahan. So, nagpunta nga kami, then I went back to CNI na nag-sponsor ng aking pag-aaral sa kolehiyo. He asked me to go to Malacanang and research for the proclamation ng Calabgan Non-Christian Reservation. Siya po ito yung proclamation number 723 na pinirmahan ni Governor General Frank Morphy noong 1934. Ang dokumento po na ito, mayroon naka-indicate dito ng Lot A and Lot B. Ang Lot A is for the settlement ng mga dumagat. At that time, yung CNI was already abolished and it was turned over to Panamint, the Presidential Assistance on National Minorities during the time of President Marcos. I was appointed as Community Relations Coordinator. I went to the provincial commander and asked these people who are squatting in Lakbi and nag-resist nila to vacate the place. Upon reading the proclamation, ang interpretasyon namin, it belongs to us, to the minorities, kasi nakalagay dito na for the use of the agricultural school at ang proceeding proclamation is the settlement for the dumagat. So, we have to manage. I was already appointed as community relations coordinator. Marami ng dialogues, pero ayaw nilang mag-resist. Nung military na nagpaalis sa kanila, pumwesto na ang mga dumagat, ngunit ganun pa rin, tinatakot sila. Inalisan din ng mga dumagat itong lugar na ito. Tinurn over ko ang dokumento na ito sa Division Superintendent ng DepEd, which is Department of Education pa lang nung araw, Miss Guerrero. Sila na ang humawak nito. Nung nakita nila nito na proclamation, nag-isip na sila na nagpatayo ng School of Fisheries sa lugar na ito. And then it was with the help of ASCOT yata. Ascot, eskwelahan na ito. Nagpatayo na ng school, nandun pa rin yung mga taga-Lakbi na who are not minorities, mga taga iba-ibang bayan sila. Mayroon dyan mga nasa 6 families na very familiar sa akin na keep on requesting pati sa Department of Agrarian Reform na i-award sa kanila yung lupang ito. But simula noon na hanggang ngayon, this proclamation was not revoked through the Congress or the Senate. Kaya, matibay pa rin ito. Papaano kaming makiklaim nila na kami, ang APECO ngayon, ang nakikialam sa lupang ito. Ito ay nasa poder ng DepEd na palaging ini-issue ng mga kabilang panig na yan na ang APECO raw ang nangangagaw na. It's not APECO. Dapat nga itong sa amin naman, hindi naman nila tinatouch yung settlement namin. Wala pa akong narinig na issue. Ngunit itong sa Lakbi, agricultural area ng DepEd, sana, huwag nilang kalabanin ang APECO. Kundi,
ang Department of Education. Kasi ang mga school na doon, which is right, dahil nandito sa proclamation, that is really the intention of the government. Hanggang doon lang po ang ipapaliwanag ko at dapat lang na malaman natin na matibay yung lupang yan, walang problema po dyan. At ilang beses na po ang mga dialogue sa mga taong nagrarally na iyan sila, na i-vacate na nila. At mayroon daw nangunguna dito na si Mr. Elmer, sino yun? Gonzales. Yan sila, ang mga magulang nila ay mga katutubo rin ng mga igorot na nag-squat doon sa Latvi. Though they are igorot or lumagat, they have no right to stay in that place kasi for agricultural school ito. Na siya na ngayon ang nagkiklaim na ano daw yun, I do not understand really yung objective nila. Bakit sinasabi nilang inagawan sila, kinakalaban nilang Latvi, na kinukuha na raw ng APECO. Wala na tayong magagawa kung yun ang isip nila. Pero talagang ito po ay para sa agricultural school. Hanggang doon lang po and thank you.